satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength and make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Minsan pa, tumay tayong lahat sa gabing ito. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Oh, fall afresh on me. Fill me with your power. Hallelujah. Fall afresh on me. Only you can make me whole. Give me strength and make me grow. Come, Holy Spirit, fall fresh me. Fall afresh on me. Fall afresh on me. Spirit of God, move, write your word in my heart. Fill my whole being, consume my life. Spirit of God, move, an empty vessel I want to be, so that you can come, Lord, and fill me, Lord, and fill me. Spirit of God, move, write your word in my heart, fill my whole being, consume my life. Oh, Spirit of God, move, an empty vessel I want to be, so that you can come, Lord, and fill me, Lord, and fill. Minsan pa, hallelujah. Spirit of God, move, write your word in my heart, fill my whole being, consume my life. Hallelujah. Spirit of God, move, an empty vessel I want to be, so that you can come, Lord, and fill me, Lord, and fill me. Let's sing the first verse. I lift my hands, I lift my hands in surrender, laying all on the altar. I don't want to pretend, but be sealed by your hand. I will take your word, and I'll hide it in my heart till every fiber of my being
past that desperate cry. Spirit of God, move. Habang pinaganda ako ating kapatid, Brother Benji, para sa ating opening prayer. Amen. Fill my whole being. Consume us, Father. Spirit of God, move. Oh, Jesus, an empty vessel I want to be, so that you can come, Lord, and fill me, Lord. Amen. Spirit of God, move. Spirit of God, move. Hallelujah. God bless you, Brother Benji. Write your words in my heart. Spirit of God, move, an empty vessel I want to be, so that you can come, Lord, and ito ang aming dalangin, Panginoon, sa gabing ito. God's attributes were manifested to His bride in this last age. We have got the revelation by the last prophet's message, and we know who we are and what we are raised up for. Praise the Lord. Hallelujah. For the original life, the original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life. Hallelujah. The original seed. We are the Word made flesh today. This is what the scriptures say. And our names are seen within, redeemed and perfect without sin. Yes, we are anointed and inspired by our God. It's the original life, the original life, the original seed, the original word. It's what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled. Hallelujah. The original seed, our eyes of understanding He has opened up at last, and sweet victory is ours who were chained down in the past. True jubilee has sounded, and we have responded to our God. Yes, Lord, who's the original life, the original life, the original seed. Yes, Lord, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed. We are called unto adoption, full authority and power. Sleeping saints, wake and join us for translation in this hour. Gentile days is over. Glory, hallelujah, to our God. Hallelujah. Amen. The original life. Hallelujah. The original seed.
original seed, the Son of Man. The Son of Man is revealed. The seventh seal, the first place you're justified. 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 You have not done it. In the first place you're justified. So often I'm discouraged when I count the times I fall. 'Cause He promised I'll be victorious when I knew I'm not at all. Then I heard an eagle scream. His voice quickened my soul. He said, you've not done it. In the first place you're justified. Oh, you're justified. Justified. You have not done it. In the first place you're justified. 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 You have not done it. In the first place you're justified. You looked at your perfect picture. You looked at your perfect picture without blemish, spot or wrinkle. He didn't look at you where you are now. He looked for eternity. You're just trapped in that body. You bypass your theophany. You have not done it. Oh, hallelujah. Justified, justified, justified. Amen. You have not done it. In the first place you're justified. Justified, justified. You have not done it. In the first place you're justified. Third verse, minsan pa. He looked at your perfect picture without blemish, spot or wrinkle. He didn't look at you where you are now. He looked for eternity. You're just trapped into that body. You bypass your theophany. You have not done it. Oh, praise God. Praise God. I'm justified. Hallelujah. Justified. Justified. You have not done it. In the first place you're justified. 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 You have not done it. In the first place you're justified. Dahil sa biyaya mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. O kababayaan, buhay ko'y may dahil sa biyaya mo, sa biyaya mo. Everybody sing hallelujah. Dahil sa pag-ibig mo wagas, ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas dahil sa biyaya mo. Mayroong lakas hanggang wakas dahil sa biyaya mo. Hallelujah.
Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, Lord, ay nagpapasalamat kami dahil ang iyong biyaya, Panginoon, ay dumaan sa buhay namin na kami, Lord, ay natagpuan niyo po, Lord, sa sanglibutang ito. Na isa kami, Panginoon, na yung pinili at isa kami, Lord, na iyong kinuha upang kami, Amay, dalisayin at linisin ang iyong banal na salita. Sapagkat, Lord, ikaw, Lord, ang naghumihirang, Panginoon. Ngunit, O Lord, nagtitiwala kami sa gabing ito dahil sa pamamagitan naman ng iyong Santong Espiritu. Dahil ikaw ang may sabi, susuguin niyo po, Lord, ang mga aliw, ang iyong Santong Espiritu. Kaya sa gabing ito, Lord, dalawin niyo po kami, Panginoon. At wala kami pag-aalinlangan, taglay namin, O Lord, ang pananampalataya na yung pinagkaloob sa amin, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Lord, ipuin niyo po, Lord, ang iyong abang lingkod. Na ito, Lord, nandito, Lord, sa iyong likuran. Ikaw, Lord, nawa makita sa harapan at daluyan niyo po, Lord, na pagpapala na nagmumula sa iyo sa pamamagitan naman ng liwanag ng iyong banal salita sa huling kapanahon ng ito. Narito po, Lord, ang iyong payak na lingkod, Panginoon. Walang alam, walang pinag-aralan, ngunit, O Lord, nagtitiwala kami, Aba, dahil nasa iyo ang karunungan ng lahat ng bagay. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, narito, Lord, mga kapatid, Panginoon, na dumalo sa gawain. At kayo na Diyos sa mga nanonood ng live streaming. At ikaw, Lord, ang magpaunawa sa kanila. At magbigay, O Lord, ng tamang kapahayagan, Ama, na ipagkalob niyo po, Lord, sa iyong abang lingkod ang mga bagay na ito, Panginoon, sapagkat, Ama, ikaw, Lord, ang aming pag-asa sa aming pananampalataya. Kaya sa gabing ito, Lord, patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat ng aming mapagkukulang, lahat ng aming mga kainaan. Ikaw, Lord, ang maglinis sa aming buhay. Tuluyan niyo po kami, Ama, tulungan niyo po kami, Panginoon. Sa oras na ito, narito, Lord, ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Sus Kristo. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. At purihin ang Diyos dahil pagpaumanin niyo po dahil ako po ang nagulat ako dahil ako binigyan ni Pastor na ako munang maglingkod sa inyo sa gabing ito. At sana po ay wag po kayo mainip. Amen? At ipanalangin niyo ako sa gabing ito dahil galing ko lang sa matinding karamdaman. At dapat nga, hindi pa sana ako ngayon dahil nga mayroon pang mga bagay na dapat isaayos pa dito sa system ng aking katawan. Pero naniniwala naman ako na ang ating Panginoon ay dakilang manggagamot. At ito hindi ko naklinim, talagang pinagaling niya na talaga ako. So, now sa gabing ito po ay maikli lamang, exhortation lang ito. Dahil baka mamaya biglang dumating yung isang bagay na hindi ko inaasahan. Dahil minsan ganon talagang nangyayari doon sa sistema ng aking katawan. At kayo ang aking pag-asa sa gabing ito, mga kapatid. At bumasa po tayo sa Lucas 15. Lucas 15, 8 hanggang 9. Okay, dito na lang tayo. Sa Tagalog lang. Ako na lang, yes. Okay. O aling babae na may 10 putol na pilak, na kung mawalan siya ng isang putol, ay hindi baga magpapaningas ng isang ilawan at wawalisan ang bahay at hahanapin masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya. At pagka nasumpungan niya, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang isang putol na nawala sa akin. At gayon din sa Matthew 24, chapter 1 hanggang 7. Verse 1 hanggang 7.
At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya ay sumagot at sa kanila sinabi, "Hindi ba ninyo na nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan?" At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, 'Ako ang Kristo,' at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at lilindol sa iba't ibang dako. At ang Diyos nawa ang magbasbas ng mga salitang ito. Tayong lahat ay magsupo na, mga kapatid. At sa English ay baba mo nga. It says, "For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilence, and earthquake, and diverse places." Hindi nabanggit yung pestilence Tagalog yung yun ang wala dito, yung salitang sa English ay pestilence. So mga kapatid, ito po ay gusto ko pong mangusap tungkol po sa gabing ito, tungkol po sa second coming of the Lord. At mga kapatid, ay lahat po ng mga relihiyon ay may kanya-kanyang paniniwala. Lahat po ng paniniwala na ukol sa Panginoon, hindi po pari-parihas. Ngunit, mga kapatid, ang Kristyanismo, ang Christian religion ay nakabase lamang sa isang solemn na paniniwala doon po sa kanyang kamatayan at kanyang pagbangon na muli at ang kanyang pagparito, yung kanyang ikalawang pagparito. So, sa lahat po ng panahon, ipinakita na po yung tanda, mga kapatid, sa ating kapanahunan. So ang ibang relihiyon ay di po naniniwala sa second coming of the Lord. Naniniwala ba kayo? Hindi lahat. Pero yung Christian religion, naniniwala po sa second coming of the Lord. Pero bago daw dumating ang Panginoon ay meron muna siyang sinusugo ng mga mensahero. Tulad ng kanyang unang pagparito, siya po ay meron po siyang messenger, yung first forerunner of the Lord. So, ito po si John the Baptist, mga kapatid. Siya po ang nagpakilala sa ating Panginoong Jesucristo. At gayon din sa huling panahong ito, sa second coming, ay meron din ginamit na propeta para ipakilala rin uli ang ating Panginoong Jesus Cristo sa second coming sa kanyang second coming. So mga kapatid, ito po ay hindi po babaguhin ang programa ng Panginoon since the beginning, nung lalangin niya ang lupa, mga kapatid. Hindi niya binabago yon na pag meron laging kaligtasan
na ilinala niya sa bawat kapanahunan na kanilang kinalalagyan, kinabubuhayan. Ito po ang Diyos mismo ay laging nagdadala, nagbibigay at nag-uutos ng anghel. Ito yung tinatawag na earthly messenger, mga kapatid. Tulad pa ng panahon ni Noah. Hindi po yan babaguhin. Sa pasimula hanggang wakas, laging propeta ang gagamitin ng Panginoon. So ngayon po, mga kapatid, ang mga tanda na ito ay narito na sa ating panahon. Ibig sabihin na ang second coming of the Lord ay nagkakaroon na po ng katuparan. Amen ba, mga kapatid? Mayroon pong katuparan na. Ito na po yung kaganapan. Dahil po, mga kapatid, nung lumabas siya sa templo, mga kapatid, lumapit siya sa kanyang mga alagad. At ito po ang kanyang sinabi na sabi niya, datapot siya sumugot at kanyang sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan, sinasabi ko dito. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Pero sa ating pangkarnal na kaisipan, mahirap po kung nandun tayo sa kalagayan ng yung templo na yon, the Temple of Solomon, napakatibay noon, mga kapatid. Kasi sabi ng paliwanag po ng mga propeta, nung ginawa po yung the Temple of Solomon, ay nandoon po yung tamang pagkakalapat, hindi po magkasya po yung blade, mga kapatid. At saka napakalalaki po ng bato na ginawa ng mga pader, mga kapatid. At wala pong pwedeng kapagpabagsak noon. Kaya sabi niya, walang bato na tutungtong sa kanyang kapwa bato. Kaya yung gusali na itinuturo niya, mga kapatid, ang mga alagad, ay parang sinasabi, hindi mangyayari ito, Panginoon. Pero mga kapatid, ito po ay natupad ng panahon po ng 90 AD. Yung kay General Titus po, nung lusobin po yung the Temple of Jerusalem. Kaya sinunog po yan, makikita mo natin na nasa West Bank na po yun. West Bank na lang nakikita, pero yung holy place, yung po yung Mosque of Omar, yung mosque po doon sa Palestine. But now, bagamat sila ay nung panahon na yun na-fulfill po at na-fulfill po yung bagay na yun na kinakailan yung templo na yun ay bawasak at nagana po sa kanilang panahon. Hanggang sa panahon natin ngayon ay hindi pa rin uli nakapagtayo ng templo ang bansang Israel. Bagamat pinapalano nila yon at ngayon po sila po ay nangalat sa buong lupa, sa buong bansa, mga kapatid. May napunta sa Russia, may napunta sa Germany, may napunta po sa Amerika, may napunta po sa Pilipinas, at mayroon po napunta sa Italy, at dito rin sa Iran, at nangalat po sila, mga kapatid, hanggang Russia. At ito po, mga kapatid, dahil sa katuparan po na sila po ay sasakay po sila sa likod ng pakpak ng agila. Yun po yung sinasabi sa Isaiah 66, na sila po ay dadalhin muli sa kanilang bansa at nagkaroon po ng katuparan dahil po meron pong mga hula dito sa kanyang second coming of the Lord na kinakailangan, sabi niya, yung mangyari po yung parable na kinakailangan, yung parabola ng tungkol po sa puno ng igos, mga kapatid. Kapag ito ay umusbong na, itingala na natin ang ating mga ulo sapagkat ang katubusan ay nariyan na. Yun po yung sinasabi, mga kapatid, ng kasulatan. So, ito pong hindi lamang digmaan ang nangyayari ng bansa laban sa bansa. Kasi gusto ko munang kunin yung noong ang Israel nakakalat sila dahil hindi pa sila ganap na bansa. Nung dumating po noong 1948, I believe, 48 or 46, at doon po naging ganap sila na bansa, mga kapatid, nung mayroong bumuto po na Pilipino, dahil nung magbutuhan po kung paano, kung magiging bansa na ang Israel, ito po ay naiboto po ni Romulo, ni Carlos Romulo, mga kapatid. Kaya isa lang ang lamang doon, tayo po, kaya hindi pa nagbabar down ang ekonomiya, naka-extend po tayo doon sa, ang kamay ng Panginoon ay kasama sa atin, mga kapatid.
Nandito rin, dahil isa tayo na bumuto doon. Kaya ang kanyang kamay, ang ekonomiya ng bansang Pilipinas, hindi pa gaanong bumabagsak. Dahil nakadikit tayo doon sa Israel. Now, nung dumating na po mga kapatid ang 1948, nung sila hinakot na po ng eroplano doon po sa Russia, paglapag nila dyan sa Israel ng mga matatanda, dahil may mga umaakay na yung mga matatanda, kasi sila ay mga naging alipin talaga, lalo na dyan sa Iran, naging alipin sila ng husto. At sila po ay nag-aararo yung dati nilang ginagamit ng kalimpamatok, mismo yung kanilang ulo. Inihila nila yung mga araro. So makikita po natin yung kanilang pangunang kaalaman tungkol po sa mga farmers. Sobra po sila dyan, naging alipin. At nung sila ngayon ay makauwi na sa sarili ng bansa sa Israel, sa Jerusalem, meron pong sumalubong doon na medyo bata-bata pa, sabi niya, naparito ba pa kayo sa... Bakit kayo naparito sa Israel? Sabi niya, sa Jerusalem. Para ba ay mamatay? Sabi niya, hindi. Pumunta kami rito para makita namin ang Misaya. Pero mga kapatid, ito po ay lumampas na sa kanilang panahon. At hindi po nila nakita ang Misaya, mga kapatid. Pero hinihintay po nila hanggang ngayon ang Misaya. Doon po sila nagkamali, mga kapatid. Dahil po, tinakwil nila ang ating Panginoon. So ngayon po ang nangyari ngayon dahil nandiyan na itatag ng Israel, naging ganap na bansa. Nandiyan na po, mga kapatid, ang palatandaan kasi ang ating relo ngayon ang Israel. Nandiyan na po. Pero itong mga nangyayari ngayon at hindi lamang yung gira na yan, kundi mismo yung lindol, yung tagutom, tapos yung virus, mga virus ngayon mga kapatid, ito yung pestilence. So, ito na po yung lumalaganap sa ating panahon. Pero ito ay hindi pa ito ang kawakasan ng mundo mga kapatid. Huwag po kayo matakot. Huwag po kayo matakot. Kung may mga trabaho kayo, magtrabaho lang tayo. Kung nagpapagawa kayo ng bahay, magpagawa pa rin kayo. Tama ba? Sabi ng ating manapropita, sabi niya, kung kayo ngayon, sabi niya, inaakala nyo na ang Panginoon ay darating bukas. Kung ikaw ay nagtatanim ng putito, magtanim ka pa rin. Huwag mong sabihin, bukas darating na Panginoon, hindi na ako magtatrabaho. Huwag po natin sabihin yan, mga kapatid. Tama ba? Magtrabaho pa rin tayo. Kung ano ating ginagawa, gawin natin. Kasi mga kapatid, kung talaga makakasama tayo sa pag-agaw, huwag kayong mag-alala, kukunin tayo ng Panginoon. Huwag po kayong mag-alala. Huwag po tayo mag-alala kasi kabahagi ka ng Panginoon. Saan man tayo naroon, wala dapat tayong alalahanin. Ngunit mga kapatid, yung ibig sabihin ng fig tree, ito po ang yung fig tree, ito po yung Israel. Ito po yung gusto ko pong basahin ang sinasabi ng prophet. Kasi English ito, sis, at Tagalog ito. Okay lang ba sa inyo, Tagalog? Kasi naisali na dito na-translate na siya sa Tagalog eh. Now, pwede ko rin naman gamitan ng English, kaso nga lang, matatagalan tayo. Iti-Englishin ko Tagalog. Sabi niya, dito po sa ikalawang pagparito yung the coming of the Lord. Paragraph 37.
Sabi niya, mga tanda ng kanyang pagparito o isa ngang dakilang araw na kinabubuhayan natin ngayon. Lindol sa iba't ibang dako, salot, lahat ng mga bagay na sinalita ni Jesus ay narito na. Narito na nga ba? Mabuti na lang mabiyaya ang Panginoon. Isang buwan ako na inaakala ko na tapos na ako. Ang aking hininga, 10 pulgada lang, hindi pumapasok dito. At iniyak ko ito sa Panginoon, nilinuhod ko. Sabay ng inyong mga panalangin. Mabuti na lang, wala kaming pera. Ang mga may pera, ang mga walang pera, doon kayo ngayon makakalapit sa Panginoon. Pero, doon mo mapapatunayan na siya ay dakilang manggagamot. So ngayon mga kapatid ay talagang ang alam ko yung ganitong sakit ay within 3 months bago. Pero ako naman, pinapakisamahan niya ako ngayon dahil pag nagsasalita ako, andyan na kaagad, nangangati na lalamunan ko. Pero ngayon, sa biyaya ng Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sabi niya, sa pagtingin ko nga rito, wala lang natitira pa kundi ang pagparito na mismo ng Panginoon. Napipinto na talaga. Kaya nga meron siyang message na junction of time, the junctions of time. Kasi yung junction na yan, parang cruising yan eh. Yung junction. Kaya meron tinatawag na cruising. Kaya meron tinatawag na sa junction, kasi na doon yung cruising dito sa Cainta. So ngayon mga kapatid, kasi ang napipinto na talaga para sa ating panahon, sa mga hinirang ni Kristo, ay ang hinihintay na lang natin ay ang kaganapan ng pag-agaw. Kasi nandito na tayo sa turn in the corner. Nakaano na tayo? Paliko na tayo mga kapatid. Kasi ang panahon talagang napakalapit na mga kapatid. Kaya hindi natin inaasahan. Kasi ang World War III mangyayari talaga dyan sa Middle East. Sa Middle East po yan. Kasi uwasakin nila dyan kasi magtatayo sila dyan ng templo. Wawasakin nila yung Mosque of Omar. Sana hindi pa tayo doon umabot sa ganyang kalalagayan. At sinabi naman ng propeta na bago mangyari yan, ang World War III, ang kanya mga hinirang ay kinuha na. Amen? Kasi hindi ka naman foolish virgin, tayo po ay wise virgin. Kaya nga mayroong wise and din foolish. Kasi kasalan po ito, mga kapatid. Kaya yung second coming of the Lord ay napipinto na, pero dumating na po siya ngayon. Sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. At ang mensahe ng ating kapanahunan, sabi ng mahal na propeta, ang mensaheng ito ay si Kristo. Hindi ito kay Prophet Branham, kundi itong mga dinadala natin, itong mga sinisermons natin, si Kristo po ito mga kapatid. Kaya kinakailangan lang natin maging alerto tayo sa ating tinanggap na pananampalataya. Dahil po mga kapatid, nung ang Panginoon ay maglikha doon sa Genesis, naglikha siya ng mga hayop. Paris-paris mga kapatid. Naglikha siya ng mga isda. Naglikha siya ng tao. Naglikha siya ng mga puno. Pagdating ng ika-6 na araw, siya'y nagpahinga. Tama ba, Pastor Red? Ay, sa ika-7 araw siya'y nagpahinga. I'm sorry. So, ngayon mga kapatid, kasi nakumpleto na po yung creation. Now,
Pero, mga kapatid, dahil siya ay creator sa ating panahon, yung kanyang attributes as a creator, hanggang ngayon, siya po rin ay creator pa rin. Naniniwala ba kayo? Sa mga mananampalataya po, nag-create po siya sa bawat isa atin. Kasi creator siya eh. Ano po ang kanyang i-create, mga kapatid? Kasi kanina ito talagang mga puro ambus lang ito na sorry. Doon po sa tinatawag na Message 1963, influence. Sabi niya, paragraph 35, if we could only realize that the Holy Ghost is upon us, creating in us a faith. Kaya mayroon pong ginagawa siya sa atin habang nakaupo tayo riyan. Kaya saan tayo naroon? Ang Diyos mismo, siya mismo ang gumagawa ng pananampalataya para sa atin. Ang pananampalatayang ito, hindi naman sa atin to, kundi kay Kristo. Tama ba? Ang pananampalataya, hindi nala natin to, kay Kristo ito. Kaya sabi niya, ang sumampalataya sa kanyang salita ay may buhay na walang hanggan. Si Kristo po yung salita na yon. Kaya sabi niya, the Holy Ghost is upon us, creating in us a faith, trying to present Himself in so many different ways of God gives to create a faith for a rapturing church. Kaya nga nagkaroon ng tinatawag na magkaroon tayo ng rapturing faith. Kasi yun po ang kanyang itinatatag sa atin, kinakailangan magkaroon tayo ng pananampalataya na kinakailangan kasama tayo na aagawin ng Panginoon. Kaya kinakailangan huwag tayo mag-alinlangan. Ito po yung kanyang create. Huwag po tayo magkakaroon ng dalawang isip. Huwag po tingnan natin ang pagkukulang ng kapatid. Tingnan natin ang pagkukulang natin. Kasi mga kapatid, kung titingnan natin yun, at titingnan natin yung ating hinaharap, titingnan natin yung ating nasa likuran. Mga kapatid, hindi tayo magkakaroon po ng tinatawag na katatagan ng ating pananampalataya. Kaya sabi niya, create a faith for a rapturing church. It should put us into action. But wonder if we are just doing it the way He wanted it to be, with reverence and humility. So ito po ang kinakailangan natin. Yung maging magalang, katapos yung humility. So, minsan ako napapansin ko sa sarili ko. Marami rin napapansin. Talagang ako may pagkukulang din sa Panginoon. Kaya hindi ako dito tumatayo sa salita, mga kapatid. Kasama po ako rito na sinisermonan ko, mga kapatid. Kasama ako rito sa aral ng mensahe na dapat din ako magkaroon din ng katuparan tungkol po sa mensahe. Sabi niya, the pillar of fire in the last days ought to put the whole church into action. It being vindicated signs of His coming at hand. So mga kapatid, ariyan na, nandiyan na po yung mga palatandaan. Kaya habang nandito tayo sa church, mga kapatid, bagamat kukunti lang tayo dahil nga ang iba ay nasa iba't ibang dako. At naniniwala ako na ang Diyos ay gumagawa lagi sa atin. At walang kakayahan na baguhin ang ating sarili. Tama ba, mga kapatid? Hindi mo kaya yun kung wala ang Panginoon. Kasi siyang gumagawa niyan. So ngayon, mga kapatid, ito po ay, dahil ang mga palatandaan ay nariyan na,
Nariyan na, nalalapit na, napipinto na mga kapatid. But, kasi dalawang binasa natin kanina, yung tungkol po sa isang babaeng nawawala po ang kanyang coins. So, hallelujah. Nariyan pa ba kayo mga kapatid? Now, okay. Dito po sa ating binasa kanina sa Lucas chapter 15 to 8. Ulitin natin. O aling babae na may 10 putol na pilak, na kung mawalan siya ng isang putol, ay hindi baga makapagpapaningas ng isang ilawan at wawalisan ang bahay at hanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya. At pagka nasumpungan niya, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagtuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang isang putol na nawala sa akin. Ang babae po ay tinitipo po siya na iglesia, the church. Pag sinabing woman is the type of the church. Kasi kapag mayroon na po siyang asawa, ang tipo niya naman ng iglesia, ang kanyang asawa ay si Kristo. Kasi the natural is the type of spiritual. So ngayon po mga kapatid, ito po ay tinitipo po na tayo ngayon ay lumalagay, maging lalaki man kami, mga kalalakihan man kami, ang kalalagayan namin ay tulad ng isang babae. So ngayon po mga kapatid, na tayong lahat na nandito ay tinatawag na woman because the woman is the type of the church. And our husband is our Lord Jesus Christ. Ngayon, ang ating Panginoon Jesus Kristo ay nung magbangon na muli siya, ay umakyat na po siya. At ngayon po ay naiwan tayo bilang asawa. Tama ba? Kapatid. Now, ang kaugalian po doon sa Middle East, kasi kapag ang isang babae at lalaki ay kinasal na po sila, hindi po wedding ring ang ginagamit. Kung hindi ito po ay mga nagpakasabit dito po na ikinukuro na dito sa kanyang ulo, ito yung tinatawag ng mga coins, yung silver. So yun po yung 10 yata yan na nakabitin dyan o siyam. Na kapag ito po ay napiglas ang isa, habang wala po ang kanyang mister, mga kapatid, ay kinakailangan niyang hanapin. Kasi pag nadatnan po siya ng kanyang mister na wala na po yung isa na yun na napigtas at hindi makita, hihiwalayan po siya kaagad. Kasi ang sabi roon ay tulad po siya ay ang tawag niya, nagalon niya po siya mga kapatid. Now, dito po sa message ng second coming of the Lord, sa paragraph 50,
6. Sabi niya, sa panahon ngayon, kapag ang isang babae, ikinasal na siya ay nagsusuot ng singsing. Sa panahon ngayon. Kaya nga kapag loobin ng Panginoon at magkaroon kami ng pera, at gusto namin magpakasal talaga sa simbahan ni Mrs., doon pa lang siguro ako magkakaroon ng singsing. Doon pa lang siya magkakaroon ng singsing. Kasi hanggang ngayon wala pa rin kaming singsing. Kasi naikasal lang kami doon na talagang parang ano lang yun nakasal. Wala talaga. Sabi niya, siya ay nagsusuot ng singsing pangkasal bilang tanda na siya ay kasal na. Yun nga'y upang ang ibang lalaki ay di na pwedeng manuyo pa sa kanya. Yun ang palatandaan na hindi na siya pwedeng ligawan. Titingnan nila at makikita na siya pala'y kasal ng babae. Yan, 56. So, sa 57. Noon sa lumang panahon, di pa sila gumagamit noon ng singsing, pangkasal. Ang mayroon sila noon ay diadema. Ang tawag nila doon ay diadema na inilalagay nila sa ulo nila. May 10 mamahaling bato yun. At nakapaikot yun sa kanilang ulo. At tanda yun na sila'y babaeng kasal na at wala ngang lalaki ang maaring makipag-ugnayan sa kanila. Wala ngang lalaki ang maaring manligaw sa kanila. Ang mga babaeng ito'y kasal na kapag meron na noon. Kasi, ang meaning kasi ng silver coins, yun po yung tinatawag na love to her husband. Yung po ang meaning noon. And then, yung pangalawa, pledge to live clean for him. So yun po ang pangalawa. Yung pala ang isang bagay kung bakit siya nilagyan. So, sa 58, bawat isa sa mga mamahaling bato na yun kung may oras lang sana tayo, sabi niya, pero wala na po, kaya titipirin ko, sabi ng prophet, ko po ang aking pananalita sa abot ng aking makakaya. Sabi niya, babanggitin ko sana sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng bawat isa sa mga mamahaling bato. Sa mga mamahaling batong yon. Inilagay ang mga yon doon. At bawat mamahaling bato ay may katumbas na mabuting kalikasan ng babae. Yung una, doon tumutukoy sa kanyang pag-ibig sa kanyang asawang lalaki. Kaya sweet sila, mahal na mahal niya talaga yon. Pinapatunayan niya na talagang iniibig niya yung kanyang asawa. Ngayon, yung ikalawa, yung pangako niya ng kalinisang puri, na siya'y mamumuhay ng malinis para sa asawang lalaki. At may ikatlo, at ikaapat, at ikalima hanggang doon sa ikasyam, at sa ikasampo. Yung po yung natural na kalalagayan ng ikinasal ng babae at lalaki. Kapag ang babae ay mayroon na siyang asawa, kinakailangan nandun po yung palatandaan na yung kabuuan na nakapaikot dito na sa kanyang ulo na mga coins or diadema. Kinakailangan laging buo yun at walang mawala. Yun po ang tumitipo ngayon sa pang-espiritual nating kalalagayan. Tama ba mga kapatid? So ngayon, ito yung sinasabi niya, kung gusto nyo sa 59, kung gusto nyo pong tingnan nyo yun sa mga taga Galatia 5. Masusumpungan ninyo na yung babae na yon ay kumakatawan sa iglesia. Tayo yon mga kapatid.
Amen? Tayo yon. Sabi niya, at ang iglesia ay asawang babae na ikinasal kay Kristo. Hallelujah. At yung diadema na dapat suotin ng iglesia ay matagpuan doon sa mga taga-Galatia 5 yaong. Yung una ay ang pag-ibig. Tama ba? Love. Yung po yung fruit of the Holy Spirit. Sabi niya, pag-ibig. Katapos, kagalakan. Kaya pag tayo nandito sa church, punong-puno tayo dapat ng kagalakan. Amen. Kahit hindi tayo nandito lamang sa church, kahit nandun tayo sa labas, sa bahay natin, nagtatrabaho tayo, naglalaba, may kagalakan ka sa Panginoon. Amen. Ngayon, kamuhan, kagandahang loob, pagtitiis, yun yung diadema na dapat suotin ng iglesia. Pag-ibig sa kapatid, kabaitan, pakikipagbuklod. So yung pala dapat natin suotin, mga kapatid. Ngayon, siguro, sabi ng prophet, at ang naturang babaeng ito, nung ito'y marahil malapit na noong magdilim, nung mamalayan niya na naiwala niya ang isa sa mga mamahaling bato na yon. Sa 60. O kung may panahon nga ng iglesia ay kinakailangan ng gumawa ng inventaryo para malaman ninyo kung kumpletong lahat ang mga mamahaling bato nyo. Kaya, hindi ako pwede gumawa ng inventaryo para sa inyo. Kung hindi, ikaw lang, mga kapatid. Ako rin. Baka may kulang doon. At aminin natin, may mga kulang pa. Tama ba, mga kapatid? Ngayon, kung kumplito ka na, kung kumplito na tayo, sigurado sa pagbabalik niya, hindi ka pwedeng i-divorce. Hindi ka pwede i-divorce. Now, sabi niya, ito na yung panahon na yon, malapit ng dumilim. Yun yung mismong bantat kalipunan ng mga ulap ng sibilisasyon, wawasakin at nakabinbina mismo sa ibabaw ng lupa. Kasalanan at kasamaan sa bawat panig. Nabubuhay tayo sa isang matinding panahon. Panahon na sobrang masama na talaga. Kasi nga, ito na nga talaga ang sukdulan na ating panahon. Nabubuhay tayo sa isang matinding panahon ng sobrang masama na talaga. Ang mga tao'y nagpupunta sa simbahan, pero kunwari lang. Ito yung tinatawag na sincerely wrong. Pero ang bride of Christ ay dapat sincerely right. Amen? Sincerely right. Hindi sincerely wrong. Kaya wag na natin gawing pakunwari lang. Ang mga tao'y nagpupunta sa simbahan para panakip butas lang sa kasamaan nila. Panakip butas lang. Kasi sabi ng prophet, nung si Eva ay magkasala, sila ay Bat-Adan. Nung nakita nilang kalang sarili ay wala na silang damit, wala silang saplot. Ang ginawa nila, gumawa sila ng kanilang sariling paraan.
At nakakita sila ng dahon ng igos at kinalang tinahi. Tama ba, Pastor Ed? Nung matay nila, Pastor Ed, saan nila ginamit? Saan ilinagay? Di ba? Doon po sa mga masila na bahagi. Pero kung bansanas ang nakain nila nung sila ay magkasala, dapat ang tinakipan ay ang bunganga na sana. Tama ba, Pastor Ed? Dapat bunganga. Kaso nga lang, kaya nga mga kapatid, hindi po yung pagkain na yun. Kaya ang tao ay nagkasala, kumain tayo ng mansanas o kaya apricot, sabi ng iba. Pero mga kapatid ay sablay pong paniniwala yon, sablay na aral yon. Ngunit mga kapatid, sabi niya, nagpunta sa simbahan, sabi niya, sana ako. Kunwari lang, ang mga tao ay nagpupunta sa simbahan para panakipbutas lang sa kasama nila. Ang mga tao ay nagpupunta ng simbahan at nag-aangkin pa mismong Kristiyano. At hayat ang pamumuhay na may katulad sa iba, pa sa sanglibutan. Ibig sabihin, walang pagkakaiba ang kanyang buhay nung siya'y hindi pa pananampalataya na makasanglibutan na kanyang ginagawa. Katapos nandito na sa pananampalataya, yung pa rin ang kanyang ginagawa. Ang sabi niya, walang pagkakaiba. Sabi niya, umiinom, naninigarilyo, nagsusugal. Ang mga kababaihan ay immoral ang pananamit. Nagsisipagsuot ng damit na di nga nila dapat isinusuot. Maging sa sarili nilang kwarto. At pagkatapos ay nilalantad pa sa lansangan sa harap mismo ng maraming tao. At kung dapat iibigan ng magkakapatid at yung dapat na pag-iibigan ng magkakapatid ay mistulang bagay na baliwala na lang. Tama, yung brotherly kindness. Dapat, mga kapatid, sa atin yun maganap, mga kapatid. Hindi sa iba. Yung brotherly kindness, yung sisterly kindness. Ibig sabihin, ang buong church ay walang division. Ang tunay na pag-ibig ay nabibigkis sila. At walang itinatangi na isa o dalawa. Hindi po pwede piliin mo, ito lang ang kaibigan ko, sila hindi. Dapat lahat tayo ay magkakapatid, mga kapatid. At dapat tayo magkakaibigan na magkakapatid. So hindi po yun. Kinakailangan yung tunay na pag-ibig. Wala kang itinatanging tao. Lalo na kapag dito sa church. Kasi, ito kasi ang tunay na mensahe. Sabi niya, maging sa sarili ng nilang kwarto at pagkatapos ay nilalantad pa sa lansangan, sa harap mismo ng maraming tao. At yung dapat na pag-iibigan ng mga kapatid ay mistulang bagay na baliwala na lang. Halos. Kung tutuusin ay hindi lang isang mamahaling bato ang naiwala natin. Kaya mag-imbentaryo nga tayo, sabi niya. Kasi kung tutuusin daw, hindi lang isang bato ang nawala natin. Hayat bawat isa noon ay naiwala natin. At nang malapit na magabi, alalahanin niyo pabalik na ang kanyang asawang lalaki. Kasi mga kapatid, babalik kasi siya rito eh. Pagbalik niya dito sa lupa, alam niyo ba mga kapatid, ang mata ng Panginoon ay nasa lahat ng mga dako, sabi ng Proverbs. Proverbs 15:3, kung di ako nagkakamali. Tingnan nga natin. Kawikaan 15:3. I'm sorry. 15.
Yan. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at mabuti. Kaya walang maililihim, lahat nakikita niya. Amen, mga kapatid? Nakikita niya lahat. Kaya alam niya kung ano ang kulang sa atin. Ano ang kulang ko, ano ang kulang natin lahat. Kaya sabi niya, kinakailangan tayo ngayon ay gumawa ng inventaryo sa ating buhay. Hanapin po natin yun, mga kapatid. Kung ano ang kulang sa atin. Ako aminin ko, doon sa 9 fruit of the Holy Spirit, minsan bugnutin talaga ako. Mainitin yung ulo ko. At yun po yung isang bagay na aaminin ko po sa inyo. Lagi kong dinadalang niya, Panginoon, Lord, help us, Lord, na sana ay ikaw na ang mag-alis nito. Hindi ko sabihin sa inyo na kompleto na ako dyan. May kulang pa ako. Kaya nga, itong aral na ito ay, nang binabasa ko ito, napasigaw ako kanina. Lord, salamat, sabi ko. Ngayon, dahil kasi ang ating inaasahan, yung personal appearance ng Panginoon, yung kanyang second coming of the Lord. Bagamat narito na siya, sa tipo ng kanyang salita, ang kanyang mensahe narito na siya. Pero yung kanyang personal appearance, yung kanyang pagpapakita, I believe nakasama ka riyan na kukunin niya. Now, meron pong pinakahuli, mga kapatid. Ito po yung pinakahuli. Hindi na ako magpapakatagal kasi mahaba na yata. Ang sabi ko kanina kay Sister Wife, sabi ko, ay, maikli lang ito. Ito yung the last quotes, dalawang quotation sa English po. Now, the second coming of the Lord. Dito pa rin sa second coming, paragraph 57. Okay, pwede sa Tagalog. Teka. Kamali ata ko. Okay, tama. Sa paragraph 54. Paragraph 54. Sabi niya, huli na po sa inaakala natin. Hindi tayo nagpupunta sa simbahan para okupahan lang yung mga bangko. Amen ba, mga kapatid? Sabi niya, hindi tayo nagpupunta sa simbahan para makinig lang ng isang mainam na pangangaral. O nagpupunta sa simbahan para mapakinig ng mainam na musika. Ang mga yan ay may kanya-kanyang lugar. Pero ang dapat nga natin gawin sa pagparito sa iglesia ay ang maituwid tayo ng Diyos at para sa kaligtasan ng ating kaluluwa dahil ang araw ng pagtubos ay malapit na. Hallelujah! Kaya pala, ang kailangan pala natin ay dapat pagpunta natin dito, nakahanda tayo magpatuwid sa ating Panginoon. Pag naituwid na ang lahat, mga kapatid, masasabi natin, makakasama na ako. Amen? At ito rin yung kanyang sinabi sa, kasi ang rapture kasi, ay ito hindi pwede ito yung palakasan. Kundi ito ay work for your own salvation. At ang rapture ay exclusively lang for the elect only. Para lamang sa bride ito. Hindi ito pangkalahatan ng mga churches. Kasi mayroong tinatawag na judgment day and then the rapture day. Yung rapture, para lamang ito ang kanilang mga pangalan ay nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Pero yung pupunta sa judgment day, yung mga foolish virgin, naghihintay sila rin ng kaligtasan doon, mga kapatid. Kaya ang iba, pagkausap mo,
Judgment di ang hinihintay na kaligtasan. Pero yung mga hinirang ng Panginoon, yung mga pinili niya, before the foundation of the world, rapture ang hinihintay niya. Amen? Now, ngayon, sabi niya, message ng 1959, pinangaral ng prophet, straight is the gate. Sa kanyang, straight is the gate. Paragraph 59, sa Tagalog, hindi Tagalog, English, sister. Sabi niya, remember, if you follow Christ, you will be hated by people. For all that live godly in Christ Jesus, shall suffer persecutions. And if you come to Christ, you will not come by any churches or any denomination or any creed. You will come by the blood. Amen. Naparito tayo dahil sa dugo ni Kristo. Kasi siyang tumubo sa atin, mga kapatid. Sabi niya, you will come by the blood. That's the only avenue in. And you cannot bring no one with you. You will come alone and stand on your confession. Hallelujah. And your own faith. You will not ride and own the pastor. Hindi ka pwede dyan umano. Hindi tayo pwedeng, dahil kay pastor, maliligtas ako, makakasama ko sa rapture. No. Or on your mother's faith. You will come as an individual. When you come to God, and many times we make those foolish choices, mga kapatid. So, kaya nga ngayon mga kapatid, ang kaligtasan, ang rapture, ay hindi tayo pwede makisakay sa iba. Amen ba? Kasi individual tayo eh. Kaya sa gabing ito, hallelujah, ipamamanhi ka ng ating mahal na propeta, kinakailangan magkaroon tayo ng inventory sa ating buhay. So, kaya ang Diyos sa gabing ito mismo ang gumawa para sa atin. Kasi siya ay nag-create ng pananampalataya para magkaroon tayo ng tinatawag na rapturing faith or the rapturing rapture. At the rapturing church, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, purihin ang Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Hallelujah! 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 Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah! Awitin po natin ang nagsasabing, langisan mo ang pusong ito. In first stanza, sister. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Tuwing ako'y mayroong pagsubok, yes, Lord, nahihirapan ang damdamin ko. Subalit sa sandali, tawagin ko ang ngalan mo. Umagaan ang pasanin ko. Yes, Lord, langisan mo. Langisan mo ang pusong ito. Yes, Lord Jesus. Puspusin mo ng iyong Espiritu.
kalakasan ko, langisan mo ang puso ito. Nilayo ng pagkakasala sa iyong presensyang banal, sa iyong presensya banal. Ngunit ang dugo mo ang humugas sa akin, nilinis mo ang buhay ko ito. Langisan mo, hallelujah! Hallelujah! Langisan mo ang puso ito. Puspusin mo ng iyong Espiritu. O Diyos, na sa'yo ay kalakasan ko, langisan mo ang puso ito. Last stanza. Di abo ng Ama kung yes, Lord, ang iwagan ng iyong salita. Salamat sa pag-ibig mo, tinuruan mo ako, kaunawa ng kalooban mo. Everybody sing hallelujah! Langisan mo ng puso ito. Hallelujah, Lord. Puspusin mo ng iyong Espiritu. O Diyos, na sa'yo ang kalakasan ko, langisan mo ang puso ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa gabi ito dahil sa mabiyaya mong mensahe ng iyong banal na salita. Lord Jesus, patuloy niyo po kay Mama, langisan o Lord ang aming mga puso. At yung Santong Espiritu, Lord, nagawin niyo pulong trono ang aming puso sa gabi ito. Sapagkat Lord, kung walang langis ang aming buhay, hindi kami pagkakaroon ng liwanag, Panginoon. Kaya gamitin niyo po kami, Panginoon, sa sanglibutang ito, Lord, na makita, O Lord, ang aming buhay na maging katulad mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa gabi ito, nagpapasalamat kami sa lahat ng bagay dahil sa mga kabutihan mo na ginawa mo para sa amin. Na ang panahong ito, Lord, ay ipinakita niyo po, Lord, ang mga tanda na ito, Lord, ay nagkaroon ng katuparan sa aming panahon. Nariyan na, Ama, nagbabadya, Panginoon, ang panahong ito. Ngunit, O Lord, at Ikaw, Lord, ay hindi mo pinabayaan ang bawat sa amin. Kundi kami, Lord, lalo mo kami pinapalakas ang mga nangihina, Panginoon. At gayon, O Diyos, sa mga may karamdaman, pinagkakaluban niyo po, Lord, ng kagalingan. Kaya sa gabing ito, Panginoon, pinapasalamatan ka namin na Ikaw, Lord, ang patuloy, O Diyos, na mag-ingat sa bawat isa. Sa amin, O Lord, paglabas sa may sambahan, na Ikaw, Lord, ang patuloy, O Diyos, na magabay sa bawat sa amin. Nagpapasalamat kami sa iyo.
sa pangalan ng aming Panginoon Sus Kristo. Amen. At tinatawagan ko si Brother Alfred na siya ang magbibigay ng hallelujah. Awitin natin ang He is here. He is here. Hallelujah. He is here. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Salamat sa mensahe na ating napakinggan. Natunay nga na marami ng paghilab ang dinaranas ng mundong ito, mga kapatid. Hindi na may paliwanag, wala nang lunas ang lahat ng mga bagay. Subalit may pangako ang Panginoon na kapag nakita natin ang mga bagay na ito, sabi niya, itaas niyo ang inyong mga mata sa langit at nariyan ang inyong katubusan. Amen. Sa gabing ito, bago po tayo dumako sa mga panalangin, may kahilingan po ang ating kapatid na Sister Elsa. Yung kanyang kapatid ay merong bato sa kidney. Tinihiling niya na isama natin siya sa prayer at maliban doon sa sakit niya sa bato ay meron din siyang si Sister Lorna Morales. Kapatid po ito ni Sister Elsa. At isama din natin si Brother Tony, Pastor Tony ng Calawag. Meron siyang tarangkaso ngayon. Tarangkaso kasi kasama na lagnat, ubo, sipon. Parang pag nagpakonsulta ka, sabihin sa'yo ng doktor, COVID agad. Yun na yung kalalabasan nun. Pero wala naman matibay na karamdaman sa harap ng Panginoon. Lahat ng bagay ay posible sa ating Diyos. Amen. Bagamat wala ng mga naibigay ng mga request, isama nyo rin ako sa prayer, mga kapatid. Kasi dati-dati madalang sumakit yung balakang ko, ngayon grabe na eh. Pag nagtrabaho ako ng maghapon, kalating araw ay talagang masakit na. Ngayon, maski hindi ka na nagtatrabaho, masakit na. Kaya sabi ko, kasi yung gift ng pagpapagaling, mga kapatid, hindi mo may apply sa sarili mo. Si Apostol Pablo ganun eh. Si Prophet Branham ganun din. May sakit siya sa yung nervyos. Lagi niyang idedalakan sa Panginoon yun. Pero hindi maalis-alis, mga kapatid. So, marami siyang ipinapanalangin, gumagaling sa Panginoon. Marami tayong idinudulog sa Panginoon dito. Ang Panginoon kumikilos. Kaya, hinihiling ko rin sa Panginoon, sa inyong mga kapatid, na isama niya ako sa prayer. Sabi ko nga, pagdating sa mission, parang hindi na ako tatagal eh. Parang mas malakas pa si Brother Bong sa akin. Amen. Patanda ng tao, mga kapatid. So, dalangin natin, magdalanginan tayo. At bago tayo dumulog, kung gusto nyo na dumako sa harapan, tayo idulod sa Panginoon. Umawi tayo ng awitin na peace of God, cover me. Amen. Sapagkat yan ang magtatakip sa atin, mga kapatid. Yan ang magko-cover sa atin sa anumang karamdaman, anumang kapahamakan. Kapag nasa atin ang kapayapaan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord.
Oh, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Peace of God, cover me. Yes, cover me. Cover me. Yes, Lord. Peace of God, cover me through the storm. Cover me. Yes, Lord, Ikaw lang, Panginoon. Only in You I am saved. Yes, Lord. Only in You I'm secure. Only in You I find peace. So cover me, cover me. Peace of God, cover me, cover me, cover me. Peace of God, cover me through the storm. Cover me. Tayo ay manalangin. Amen.